ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Una sa lahat ay isang magandang tanghali po sa inyo at sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong channel. Siya nga po pala, ako nga pala si Alexander. 29 years old at kahit physically disabled ay isa ako sa mga nagpapatakbo ng aming maliit na bake shop na siyang negosyo ng buong pamilya. Isa nga pala ako sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong programa. Sa totoo lang ay hindi ako palaging palakinig ng radyo o palanood ng TV. Pero simula nang madiskubre ko ang inyong YouTube channel sa pamamagitan ng aking kaibigan ay nagustuhan ko ito at naging madalas na ang aking pakikinig sa inyo. Dahil sa pag-uudyok ng aking kaibigan at ng aming kasambahay, ay napagpasyahan kong ibahagi sa inyong mga taga-subaybay ang aking buhay. Hindi man kasing romantic ang aking storya kumpara sa karamihan ng inyong mga letter senders, ay naniniwala akong kapupulutan po ito ng aral. Lalo na sa mga taong nabiyayaan ng angking kagandahan o kakisigan. Papadudot, tama pala ang kasabihan kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya ring gagawin sa iyo ng iba. Sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na naging masama ang aking ugali noon. Naging mapanghusga ako noon sa kapwa ko. Naging mayabang at naging overconfident sa sarili. Palibhasa kasi, ayon sa mga taong nakapalibot sa akin, taglay ko noon ang angking kakisigan na minimithi ng mga babae. Hindi ko makakalimutan noon na binansagan akong campus heartthrob sa aming eskwelahan noong high school pa lamang ako. At naging Mr. University naman noong nasa college. At dahil varsity player din ako noong college ay parang celebrity ang turing sa akin ng aking mga kaskwela. Damang-dama ko ang paghanga sa akin ng mga kolehiyala at pagkainggit sa akin ng mga kapwa ko lalaki. Dahil nga sa aking taglay na kakisigan noon ay naging mapili at mapaglaro ako sa mga babae. Sinamantala ko noon ang paghangang ibinibigay nila sa akin, Papadudut. Isang araw habang nagpa-practice sa gym ay napansin kong pinagtitinginan ako ng mga kolehiyala at mga beking estudyante. Baka sa kanilang mga mata ang labis na paghanga at pagnanasa. At bilang crush ng bayan ay sinasamantala ko na lamang ang mga compliments na natatanggap ko. Pero Papadudut, that time kahit maraming magaganda sa aming university ay hindi ko sila pinapansin. Maliban kay Aubrey na inaamin kong patay na patay ako noon. Wala pa ba si Aubrey, Rick? Tanong ko sa aking kaibigan habang kakatapos lang ng warm-up exercise namin. Gawi kasi ni Aubrey na bisitahin ako sa gym habang nag-iensayo. Siya ang nagiging inspirasyon ko kaya palagi akong 2 or 3 point shooter sa basketball. Wala pare sagot naman ni Rick. Baka nasa klase niya. Walang klase ng ganitong oras si Aubrey. Actually kapag ganitong oras, nandito siya sa practice natin para manood. Ang sabi ko na lamang. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot ng mga oras na yon, Papadudut, dahil for the first time ay wala akong inspirasyon. Kaya na ba ni Aubrey? Usisa sa akin ng aking kaibigan. Not yet, pero malapit ko na siyang mapasagot. Mark my word, Rick, mapapasakin din si Aubrey. Baka one of these days magulat ka na lang at kami na. Buong pagmamalaki kong sagot sa kanya. Hanep ka naman, Alexander To the highest level ka talaga sa self-confidence mo. Natatawa ang banat sa akin ni Rick. Pero aaminin kong totoo naman
na ng mga panahong yon ay walang babae na hindi nahuhulog sa aking charm. At hindi exception doon si Aubrey. Sa kabilang banda, Papa Dudut, that time ay normal lang sa akin na araw-araw may mga babae, lalaki, bakla o tomboy na nagpapapicture or nagsiselfie sa akin. Part yun ng aking pagiging most adorable man in the campus. Madalas din akong nakakatanggap ng regalo mula sa mga fans and admirers ko. At isa sa mga pinaka-consistent na admirers ko ay si Chela. Pero Papa Dudut, I must admit na noong time na yon, I was so disgusted at her. Hindi kasi siya maganda at sexy. Alam kong kasalanan ang mamintas pero that time ay wala sa bukabularyo ko ang magkaroon ng girlfriend na mataba, pandak at maitim. Ganon pa man, kahit na hindi ko siya pinapansin ay patuloy pa rin siya sa pagpapapansin at pagbibigay ng mga regalo sa akin. Siya rin ang nanguna sa pag-cheer sa akin at sa buong team, Papa Dudut. Speaking of the devil pre, si Chela papalapit sa atin. Bulong sa akin ni Rick sabay turo kay Chela sa pamamagitan ng pagnguso. Mukhang may dala na naman siyang pagkain para sa'yo. Kumusta Alexander? Kumusta Rick? Ang bate sa amin ni Chela. Abot hanggang tenga ang ngiti niya nang magkatinginan kami. Okay naman kami ni Alexander. Kakatapos lang ng training namin. Sagot ni Rick. He's trying to be nice dahil nasa public place kami. Pero deep inside alam kong nasusuka siya na makita si Chela. Napasyal ka rito Chela. Usisa ko sa kanya. Kung si Rick ay nagawang makipagplastikan, ako hindi ko kinaya. Hindi ko maitago ang aking disgusto sa babaeng kaharap namin. Samantala, alam kong napansin niyo ni Chela pero nagpatay mali siya lamang siya. Nabalitaan ko kasi na training niyo ngayon kaya napasyal na ako. Saka nga pala, heto ang pagkain para sa inyo Alexander. Baka nagugutom ka na. Heto oh, ang sabi niya sabay bigay sa dala niyang paper bag na alam ko naglalaman ng mga pagkain. Busog pa ako eh. Ang sabi ko na lang sa kanya at nagpatuloy sa aking ginagawa. Di kainin mo na lang mamaya. Heto oh, tanggapin mo na. Talagang ininsist ni Chela na tanggapin ko ang dala niya. At dahil sa maraming nakatingin noon sa amin ay si Rick na lamang ang umabot ng dala ni Chela. Agad naman itong ibinigay ng dalaga sa aking kaibigan. Salamat Chela, mahina kong sabi. At least hindi ako magmumukhang bastos. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sa amin si Chela dahil may klase pa raw siya. Napadaan lang daw siya sa gym para ibigay sa akin ang dala niyang pasalubong. Kasabay din niyang umalis ang isang babae na kanina pang kilig na kilig sa akin. Buti naman at hindi siya nagtagal. Pabulong kong sabi kay Rick habang pinagmamasdaan ang palayo ng si Chela. Ano bang pagkain ang ibinigay niya sa akin? Usisa ko sa aking kaibigan. 2 hamburger at isang regular size drink. Sagot naman ni Rick habang binibigay sa akin ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Sa'yo na lang yan. Hindi mo to kakainin? Tanong sa akin ng aking kaibigan. Ayoko nga. Baka mamaya may gayuma pa yan eh. Sa'yo na lang yan. Buong pagtanggi ko. Natawa si Rick. Tapos ipapakain mo sa akin? Ang galing mo din ah. Kung may gayuma nga yan, ayoko ngang ma-inlove sa mukhang bakulaw na yon. Ang sabi pa niya sa akin. Napatingin ako sa kalapit na basurahan sa likod ni Rick. Di itapon mo na lang dyan sa basurahan sa likod mo, suhestyon ko. Agad naman niyang sinunod ni Rick ang pagtatapon sa pagkain na ibinigay ni Chela sa akin. Pare, ang lagkit ng tingin sa'yo ni Chela kanina. Malakas yata ang tama niya sa'yo. Pangaasar pa niya sa akin. She's not my type.
Hindi ako pinanganak para maging boyfriend lang niya, ang sabi ko. Hindi ko noon lubos na maisip na isang araw ay mamahalin ko ang isang tulad ni Chela. Kung sa bagay, you have a point, Alexander. Hindi talaga kayo match ni Chela. Gwapo at sikat ka sa buong campus samantalang si Chela, alam kong kasalanan sa Diyos na mamintas pero hindi ko talaga kayang pigilan. Parang noong nagsabog ng kagandahan ng Diyos sa mundo ay walang nakuha si Chela ni isa. Ang sabi ni Rick na halatang nandidiri rin sa babaeng binansaga ng karamihan na beast girl. Kahit siguro siya na lang ang babae sa mundo ay hindi ko siya papatulan. Yun na lamang ang tangi kong nasabi bago ako bumalik sa gitna ng gym para mag-training ulit. Inaamin ko, Papa Dudut, naging malupit ang naging pagtrato ko kay Chela. Madalas ko siyang binabaliwala, ni minsan ay hindi ko pinapansin ang atensyong ibinibigay niya sa akin. Palibhasa kasi hindi siya ang tipo kong babae. Ang pamantayan ko kasi noon sa pagpili ng babae ay maganda, sexy, maputi at matangkad. Wala kasi ni isang katangian noon si Chela samantalang si Aubrey, nasa kanya na lahat ng pisikal na katangiang kinaiinggitan ng mga babae. Ngunit naging manhid si Chela sa mga pagbabaliwala ko sa kanya. Patuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Madalas pa rin siyang nagbibigay ng pagkain sa akin sa tuwing napapadaan siya sa university gym habang ang buong team ay nagtitraining. Natigil lamang ito nang malaman niyang girlfriend ko na si Aubrey. Dahil sa iisa lamang ang university na aming pinapasukan ni Chela, ay hindi maiwasang magkita o magkasalubong kaming dalawa. Ngunit sa tuwing mangyayari yon, ay nakakaramdam ako ng pait mula kay Chela. Kapag nakikita ni Chela na magkasama kami ni Aubrey ay nababakas ko sa kanyang mukha ang galit sa girlfriend ko. Madalas niyang sinisimangutan o iniirapan si Aubrey. Ang girlfriend ko naman ay gumagante rin sa pamamagitan ng pagpaparinig at pagpapasaring kay Chela. Nagpatuloy sina Chela at Aubrey sa pagpapakita ng pagkadismaya sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang mabalitaan kong nagkasakitan sina Chela at Aubrey. Agad kaming tumungo ni Rick sa school cafeteria kung saan ay nagaganap ang away ng dalawang babae. Agad kong inawat si Aubrey habang ang kaibigan ko naman ay pinigilan at inilayo si Chela. Maldita kang bakulaw ka? Ang kapal na mukha mo ang kinin si Alexander? Pwes, sa akin na siya. Pahabol na sigaw ni Aubrey sa tinaguriang beast girl ng campus. Tama na yan. Pag-awat ko kay Aubrey. Ano bang nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Tanong ko sa aking girlfriend. Si Chela ang nagsimula. Bigla na lang akong inaway ng bakulaw na yan. Paawang sumbong sa akin ni Aubrey. Sinungaling ka, Aubrey. Pagtutol ni Chela sa narinig ko mula sa aking girlfriend. Ikaw ang nagsimula ng gulo, maldita ka. May mantsa yung blouse mo. Si Chela bang gumawa nito? Concern na tanong ko. Sinabuyan niya ako ng orange juice Pagtatapat ni Aubrey. Hindi ko naman siya haharapin kung hindi siya tumitig sa akin ng masama Tapos puro pa parinig sa akin kesyo inagaw daw kita sa kanya. Noon naman ay napiko na ako kay Chela kaya nag-react na ako. Sinungaling ka talaga? Ikaw nga ang puro parinig sa akin Babaliktarin mo pa ako? Pagtutol ulit ni Chela sa sinasabing yon ni Aubrey. Pero hindi ko pansin ang pagtutol ni Chela, Papa Dudut, dahil para sa akin ay si Aubrey ang tama. Kaya sobrang nagalit ako sa beast girl na yon. Ano bang problema mo ha, Chela? Bakit mo ba inaaway ang girlfriend ko? Dahil ba sa nagsiselos ka? Pagkatapos noon ay tumawa ako ng malakas. Wala akong pakialam kung sino man sa inyo ang nagsimula ng gulo. Pero ikaw, Chela, lumayo ka kay Aubrey ha.
Wag na wag mong sasaktan ng girlfriend ko kung hindi mananagot ka sa akin. Pagpapatuloy ko. Halatang nasaktan si Chela sa aking sinabi at napaiyak siya. Galit ka kay Aubrey kasi siya ang niligawan ko sa halip na ikaw? O mo siyang mahal ko sa halip na ikaw? Sabi ko pa kay Chela na puno ng galit. Ang kapal mo naman, Chela, na umasang mamahalin ka ni Alexander. Yang pangit mong yan, mamahalin ka ng isang gwapo? Ambisyosa ka. Dagdag pa na insulto ni Aubrey sa kawawang babae. Magising ka na sa katotohanan, Chela. Una sa lahat, hindi tayo bagay sa isa't isa. Pangalawa, hindi ikaw ang tipo kong babae. Pangatlo, wala akong nararamdamang espesyal para sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa na mamahalin kita. Hindi ako ang lalaking magpapaligaya sa'yo. Umanap ka na ng katulad mo. So for God's sake, Chela, layuan mo na kami ni Aubrey. Demand ko sa babaeng nanakit sa girlfriend ko. Pagkatapos ay tumalikod na kami ni Aubrey Papadudut at sabay na lumabas ng cafeteria. Sumunod ay narinig ko pang nagsalita si Chela, puno ng galit yon. Oo, Alexander, gwapo ka nga, pero kasing pangit ng girlfriend mo ang pag-uugali mo. Simula noon, Papadudut, ay hindi na ako ginambala pa ni Chela. Hindi na rin siya nagpakita ng paghanga sa akin sa tuwing nagkakasalubong kami ay dead man na siya. Hindi na rin siya tulad ng dati na fangirl at ayos lang naman yun sa akin. Sa kabilang banda ay naging masaya din naman ang relasyon namin ni Aubrey bagamat may mga katangian siyang minsan ay nagpapa-turn off sa akin. Tulad ng pagiging materialistic at nagpapasensya na lamang ako at inuunawa ko na lamang siya. Dumating ang araw ng aming pagtatapos sa kolehiyo kasabay ko si Chela na nagmarcha sa graduation. Nagtapos si Chela na cum laude sa kursong nursing. Samantalang business management naman ang sa akin. Hindi nakasabay sina Rick at Aubrey sa amin dahil may mga bumagsak silang subjects noon. Bagamat hindi nakasama sa graduation rites ay dumalo pa rin si Aubrey para suportahan at batiin ako sa aking tagumpay. Simula noon ay wala na akong nabalitaan tungkol kay Chela. In the first place ay wala naman akong pakialam sa kanya. Nag-concentrate na lamang ako sa pinili kong career. Bala ko sanang mag-manage na lamang ng aming bake shop pero inalok ako ng trabaho ng isang insurance company bilang financial consultant at tinanggap ko naman yon. Doon ay sunod-sunod ang swerteng dumating sa akin, Papadudut. Pagkaraan ng isang taon ay na-promote ako sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Hindi rin nagtagal dahil sa pagiging matipid ko ay nakabili ako ng sarili kong kotse. Ngunit kung anong swerte ang dumating sa aking career ay siyang pagtamlay ng aking relasyon kay Aubrey. Simula nang makapagtapos ito ng mass communication at nakapagtrabaho sa isang advertising company ay lumamlam na ang pakikitungo niya sa akin. Siguro sobrang busy na kami sa kanya-kanya naming trabaho noong mga panahong yon. Ngunit sinika pa rin naming magkaroon ng oras sa isa't isa. At kung nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa ay ako na ang unang nagpapasensya. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang isang pagsubok na siyang nagpabago ng takbo ng aking buhay. Nakatakda sana kami mag-celebrate ng aming anniversary nang ma-involve ako sa isang aksidente. Nawala ng preno ang aking sasakyan at bumangga sa kasalubong na truck. Nagkamalay na lamang ako sa ospital at isang nakakatakot na katotohanan ang bumungad sa akin, Papadudut. Nakapa akong may benda ang buo kong mukha maliban sa parteng mata at ilong. Nagpanik ako. Anong nangyari sa mukha ko? Tanong ko sa aking ama na noon ay nagbabantay sa akin. Natalsik ka ng mga basag na salamin ang iyong mukha, Alexander. Nakabenda ang iyong mukha dahil
Kaka-opera lang sa'yo kahapon. Maraming stitches ang sinagawa para may saayos ang iyong mukha. Seryosong sagot naman ng aking ama. Nakita ko rin si Rick sa loob ng aking kwarto. Nakatingin at awang-awa sa akin. Akala ko doon na matatapos ang lahat pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil napansin kong wala na pala akong mga paa. Ang mga paa ko. Anong nangyari sa mga paa ko? Nag-hysterical na ako ng mga oras na yon. Napuruhan masyado ang paa mo, anak. Kailangan ng putulin, ang sabi ng doktor. Please anak, magpahinga ka muna. Kailangan mong magpalakas para makarecover ka kaagad. Maiyak-iyak na pagtatapat ng aking ama sa akin. Hindi, nananaginip lang ako. Please tell me, nananaginip lang ako. No, hindi maaari to. Sobrang hysterical na ako that time, Papa Dudut. Agad namang lumabas si Rick sa aking kwarto, nagmamadali. Hindi nagtagal ay bumalik siya kasama ang dalawang babaeng nurse. Agad akong tinurukan ng pampatulog at ilang segundo lang ay nagdilim na ang aking buong paligid. Papa Dudut, hindi ko matanggap noon na isa na akong baldado. Hindi ko inakala na sa isang iglap ay mangyayari sa akin ang bangungot na yon. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak. Sa isang iglap kasi nawala na sa akin ang aking itsura at ang aking pagkatao. Pagkatapos ng malagim na bangungot na yon ay nawala na ang lahat sa akin, Papa Dudut. Trabaho, kasikatan, tiwala sa sarili at pag-asa. Pati si Aubrey ay iniwan ako sapagkat ayaw niyang matali sa isang baldado at walang silbing katulad ko. Hindi ko siya masisisi sapagkat mataas ang pangarap niya sa kanyang sarili at magiging hadlang lamang ako sa kanyang pag-asenso. Dumating ang pagkakataong kailangan kong harapin ang katotohanan. Nang tanggalin na ang mga benda sa aking mukha ay doon ko napagtanto na nawala na ang dati kong kakisigan at napalitan po ito ng isang nakakatakot na halimaw. Napaiyak ako dahil sa sobrang panlulumo, Papa Dudut. Paano ba naman kasi ang dating kilalang campus heartthrob at Mr. University ay isa na ngayong kapatid ni Frankenstein? Ay mali. Mas gwapo pa pala si Frankenstein ng isang paligo. Pangit na nga ako, baldado pa. Walang silbi at kahit siguro ikaw, Papa Dudut, baka matakot ka rin sa itsura ko kung sakaling magkita tayo. Simula noon ay nagkulong na lamang ako ng aking kwarto. Nagbago ang aking pag-uugali. Naging mainitin ang aking ulo at sa kabilang banda ay madalas mag-hire ng private nurse ang aking ama para mag-alaga sa akin. Ngunit dahil sa madalas sa kanila ko binabalik ang aking galit ay hindi naman sila tumatagal. Kakalis lang ni Amelia nung isang araw. Ano bang mga pinaggagawa mo sa tao? Takot na takot sa iyo eh. My God, Alexander. Kung palagi kang ganyan ay walang nurse na magtatagal sa iyo. Sermon sa akin ng aking ama. Sinabi ko ba sa inyo na mag-hire kayo ng nurse para sa akin? Hindi naman, hindi ba? Kayo lang ang nagpupumilit. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga, ang sagot ko sa kanya. O sige, hindi na ako mag-hire, pero tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Sa palagay mo, mabubuhay ka na walang tagapag-alaga? Maghugas nga lang ng puwit, hindi mo kaya eh. Huwag ka nang magmatigas pa, Alexander. Sa ayaw mo at sa gusto, magkakaroon ka ng tagapag-alaga. Totoo ang sinabi ng aking ama, Papa Dudut. Sa aking kalagayan ay kailangan ko talaga ng tagapag-alaga. Masakit yon para sa akin dahil ang dating campus heartthrob ay isa na lamang walang silbing nilalang. By the way, narito na nga pala ang bagong nurse na kapalit ni Amelia.
I know, kilala mo siya. Ang sabi ng aking ama sabay senyas ng babaeng nakasuot ng puting pang nurse na damit. Pasok ka, iha. Nagulat ako nang makitang palapit ang isang pamilyar na mukha. Chela? Gulat na gulat kong sabi. Hindi ako makapaniwala na magkikita muli kami pagkatapos ng mahabang panahon. Nahihiyang umiti sa akin si Chela. Kumusta, Alexander? Hindi ako makasagot sa pangungumusta niya dahil hindi ako makapaniwala na magkikita ulit kami. At sa pinaka lowest point pa ng aking buhay. Si Chela ang bago mong nurse, anak. Total naman matagal mo na siyang kakilala. Maging mabait ka sa kanya. Ang sabi sa akin ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako na pong bahalang mag-alaga sa anak ninyo. Pagagarantiyan ni Chela sa aking ama. Papadudod sa puntong yon ay nakaramdam ako ng hiya. Nanumbalik ang lahat ng masasamang ginawa ko noon kay Chela. Eto na siguro ang ganti sa akin ng tadhana. Yung dating inapi ko ay siyang tagapag-alaga ko sa ngayon. Sinasabi ko na sa iyo, hindi ka tatagal sa akin. Masungit ako. Seryoso kong sabi sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Chela at sa halip ay nanatiling kalmado pa rin. Ano ngayon? Besides, hindi naman ikaw ang boss ko kundi ang papa mo. Kung gagawa ka naman ng kalokohan, isusumbong na lang kita sa papa mo. Nagbago ka na, Chela? Sabi ko habang malungkot na napayo ko matapos matanaw ko sa katapat na salamin ng kalunos-lunos na kalagayan ko sa wheelchair. Hindi ako nagbago, Alexander. Ang sabi ni Chela habang lumapit sa akin para itulak ang wheelchair ko. I'm the same Chela na nakilala mo noong college. Hindi mo lang kasi ako madalas pansinin noon kaya akala mo nagbago na ako. Siguro masaya ka na at nakita mo ako sa ganitong kalagayan. Nakarma na ako, Chela. Ang sabi ko na halos maiyak na ng mga oras na yon. Kalimutan mo na kung ano nangyari sa atin noon at kailanman hindi ako naging masayang makita ang isang tao na nakasadlak sa ganyang sitwasyon. Sinubukan niya akong i-comfort. Handa akong makipagkaibigan, ang sabi pa niya. Hindi ako kumibo sa sinabi niyo ni Chela pero nagpatuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Papadudot hindi ko akalain na muli pa kaming magkikita at sa ganitong sitwasyon pa. Pero hindi na siya ang Chela na nakilala ko dati. Malaki na ang pinagbago ng kanyang itsura na di hamak na mas maganda kumpara sa itsura niya noong college. Nawala na yung beast girl image niya. Ngunit kung nagbago na ang kanyang itsura ay hindi naman nagbago ang kanyang ugali. Mabait, maalalahanin at mahaba pa rin ang kanyang pasensya hanggang ngayon. Napansin ko rin ang pagiging mas masiyahin niya. Hindi ko napansin, Papadudot, na unti-unting nagbago ang aking ugali dahil kay Chela. Dahil sa kanya naging masiyahin ako. Doon ko muling naranasan na tumawa lalo na kapag nagbabato siya ng mga jokes sa akin. Naging positibo na rin ang pananaw ko sa buhay ng dahil kay Chela. Napansin din ng aking ama at ni Rick ang pagbabago ko ng ugali at alam nilang si Chela ang dahilan. Ako naman ay hindi naging kompleto ang araw ko hanggat hindi ko nakikita o naririnig ang mga jokes ng aking tagapag-alaga. Minsang bumabalik sa aking alaala ang mga pambabaliwala ko noon kay Chela ngunit nakilala ko siya ng lubos. Pinagsisihan ko na ang mga panahong binaliwala ko siya. Kung maaga ko siyang nakilala ng lubos ay siguro ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Madalas akong ilibot ni Chela sa loob ng subdivision.
Minsan lumalabas din kami ng subdivision upang bumili ng ice cream o kaya ay mga street foods sa kalapit na palengke at sabay kaming kumakain. Masayang masaya ako kapag kasama ko si Chela hanggang sa tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala isang araw ay pinasya ni Chela na ipasyal ako sa park sa labas ng subdivision namin. Doon ay nadatna naming maraming tao lalo na mga batang naglalaro sa kalapit na playground. Pero noong makita nila ako ay sari-saring panunukso ang inabot ko. Nakesyo mukha raw akong halimaw. Siyempre nasaktan ako deep inside although nagpasensya na lamang ako dahil nga sa mga bata ang mga yon. Uy, ano ba kayo? Magsitigil nga kayo? Kung mangpitas kayo akala nyo kagagwapo at ang gaganda nyo ah. Ang papangit nyo naman. Narinig kong sinaway ni Chela mga batang pasaway. Halika na nga Alexander, umalis na tayo dito. Ang sabi pa niya bago itinulak ulit ang aking wheelchair. Masyado na ba akong pangit ha Chela? Nasasaktang tanong ko sa kanya. Siyempre hindi, wala namang pangit na tao eh. Lahat may kanya-kanyang kagandahan sa loob man o sa labas. At saka hindi naman ng paningin ang nagdidikta kung anong pangit sa maganda, kundi ang puso. Ang mga mata madaling malinlang dahil tanging panlabas lamang ang kanyang nakikita. Pero ang puso, nararamdaman nito ang panloob na kagandahan ng isang tao, ang sabi pa ni Chela. Samantala nanatili lamang akong tahimik noon. Naalala ko tuloy yung mga panahong hinuhusgahan ko kaagad ang mga tao sa kanilang panlabas na itsura. Nagpatuloy naman si Chela. Hindi ba may kasabihang beauty is in the eye of the beholder? Actually, ang tamang phrase ay beauty is in the heart of the beholder. Kahit na anong ganda mo sa panlabas, kung walang nararamdaman sa iyo ang puso nang tumitingin, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Kaya kapag sinabi mong maganda ang isang tao, ibig sabihin nun ay gusto mo siya. Sorry Chela. Sa puntong yon ay pinagsisihan ko na ang lubos na mga nagawa kong kasalanan hindi lang kay Chela kundi sa lahat ng mga taong hinusgahan ko noon. Matagal na kitang pinatawad. Diyos ang saksi. Ni minsan hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Yung mga nangyari sa atin naisip ko, isa lamang yung pagsubok para maging matatag ang ating mga puso. Ang wika ng aking tagapag-alaga na ngayon ay tagapagligtas ko na rin. Aaminin ko na kung hindi dumating ulit si Chela sa aking buhay, ay baka matagal na ako nagpakamatay ng dahil sa sobrang depression na nararamdaman ko. Si Chela talaga ang nagpalakas ng loob ko. Papadudot ng mga panahong yon ay naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko kay Chela. Gulong-gulo ang isipan ko noon dahil sa kanya. Walang gabi rin na hindi ko naiisip si Chela. At sa tuwing natutulog ako ay niyayakap ko ang aking paboritong unan at iniisip ko si Chela ang niyayakap ko. Hanggang isang araw ay kumbinsido na ang aking puso at isipan na iniibig ko na nga si Chela. Ngunit papadudot ay hindi ko magawang ipagtapat yun kay Chela sa maraming kadahilanan. Una, dahil nahihiya ako. Pangalawa, naalala ko ang nakaraan namin ni Chela at binabagabag ako ng aking konsensya. At pangatlo ay takot akong masaktan. Noong gwapo pa kasi ako ni minsan ay walang nagpasakit ng aking damdamin. Sa halip ay ako pa ang nananakit ng puso. Lahat ng babaeng matipuhan ko noon ay napapasagot ko. Pero ngayong pangit na ako, natatakot ako kasi alam ko na pinagbayaran ko na ang aking mga kasalanan sa mga babaeng pinaiyak ko. Ayaw kong si Chela pa ang magbigay sa akin ng ganong sakit, papadudot.
Papa Dudut, matagal kong kinimkim ang damdamin ko para kay Chela. Hanggang umapaw na nga ang aking puso at nag-decide na akong ipagtapat na kay Chela ang aking espesyal na nararamdaman sa kanya. Ngunit bago pa ako magtapat ng aking pag-ibig ay narinig ko si Chela na may kausap sa phone. Talaga? Ipapakilala mo na ako sa parents mo? Pag-uusapan na ang kasal natin? Sa wakas, matagal ko nang hinihintay na makasal sa iyo, Jared. Sige, dadalhin ko na rin si Ma at si Pa. Okay, ingat ka ha. I miss you. I love you too. Nang marinig ko yon ay parang sinampal ako ng katotohanan. Ang karma nga naman magaling tiyemempo. Sa dinami-rami kasi ng babaeng pwedeng makasakit sa aking damdamin ay si Chela pa. Noong nalaman ko na may ibang mahal si Chela ay gumuho ang mundo ko. Hindi ko makakalimutan ang isang eksena noon na nakaharap ako sa salamin at pinagmamasdan ko ang aking sarili habang nakaupo sa silyang digulong. Doon ko nga napagtanto, Papa Dudut, na talagang siningil na ako ng tadhana sa mga kasamaang nagawa ko. Umiyak lamang ako ng umiyak noon. Ganun pala kasakit ang mabigo sa pag-ibig at doon ay nauunawaan ko na ang nararamdaman ni Chela noon. Papa Dudut, simula nang matuklasan kong may ibang mahal si Chela ay tinalikuran ko na ang mundo. Pinabayaan ko na ang sarili ko at hindi ako kumakain at madalas akong magkulong sa aking kwarto at doon ay nagmumukmok. Si Chela naman, bagamat walang alam sa natuklasan ko, ay labis na nagtataka at nag-aalala para sa akin. Kaya minsan ay nagpasya siya na harapin ako at alamin kung ano ang nangyayari. Ano ba, Alexander? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Seryosong tanong sa akin ni Alexander na may halong pag-aalala. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko, kung ano-ano na lamang ang nasasabi ko. Nandito ka dahil gusto mong gumanti sa akin. Binabalik mo sa akin ang mga sakit na ibinibigay ko sa iyo noon. Naiiyak kong sagot sa kanya. Gumaganti? Hanggang ngayon pa rin ba iniisip mo na gumaganti ako sa mga ginagawa mo sa akin noon? Nagugulo ang wika ni Chela. Alexander, hindi ako ganong klase ng tao. Kahit kailan, hindi ko iniisip na gumanti sa'yo. Kung naisip kong gumanti, edi sana noon pa. Siniraan na kita sa buong campus. Sinira ko ang buhay ninyo ni Aubrey. Kaso hindi ko ginawa yun. Kasi mahal kita noon. Dagdag pa niya. Muli akong nagtanong sa kanya. Hindi ko alam kung makakaya ko bang marinig ang magiging sagot niya sa akin. Mahal mo pa ba ako, Chela? Hindi nakasagot si Chela. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Sa pagkakataon yon ay hindi ko na napigilang humagulhol. Oo, minahal kita pero noon yun. Noong araw na sinasabi mo sa akin na kahit kailan na hindi ka iibig sa katulad kong hindi nabiyayaan ng magandang itsura, nag-isip ako ng maraming beses. Baka nga imposible ngang mahalin ako ng isang katulad mo. Masakit sa akin noon pero pinilit kong kalimutan ka at muling bumangon. Hanggang sa naliwanagan na ang puso ko tungkol sa nararamdaman ko sa iyo. Simpleng paghanga lang palang nararamdaman ko sa iyo at hindi pala pagmamahal. Maaring nabulag lang ako noon dahil nga sa bata pa tayo. Pero ngayon na muli tayong nagkita, naramdaman kong muli ang pagmamahal na yon. Ngunit pagmamahal lamang ng isang kaibigan, isang kapatid. I'm sorry, Alexander, pero kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. May iba na akong mahal, si Jared. Hindi man siya kasing gwapo mo pero sa kanya ko nakita ang katangiang hinahanap ko sa isang asawa. Sa susunod na taon na ikakasal na kami ni Jared
ang pag-amin ni Chela sa akin na siyang tumusok sa sugatan ko ng puso. Pagkatapos ng pag-amin na yon ay nabalitaan ko na lamang kay Papa na nag-resign na si Chela. Tuluyan na niya akong iniwanan. Papa Dudut, yun na siguro ang pinaka-weakest point ng aking buhay. Ang iwanan ni Chela. Nang mga oras na yon ay isa lang ang nais ko, ang mamatay. Oo, tinangka kong magpakamatay noon matapos iwanan ako sa ere ni Chela. Buti na lamang at kaagad akong nasaklolohan ng aking ama. Matagal din bago ako nakapag-move on at sa muling pagkikita namin ni Chela kasama na ang asawa niyang si Jared. Ilum na ang sugatan kong puso. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa ni Chela. Pero hindi ko sinara ang pintuan para kami ay maging magkaibigan. Sa puntong ito, Papa Dudut, ay madalas pa rin kaming magkita ni Chela at ng kanyang asawa. Madalas din nilang dinadala sa akin ang aking inaanak na si Jetro, na kamakailan ay nagdiwang ng 2 taong kaarawan. Masasabi kong maswerte si Chela sapagkat mabait na lalaki at responsable ang kanyang napangasawa. Minsan, Papa Dudut, ay hindi ko maalis sa aking isipan ang mainggit sa kanila sapagkat masaya ang kanilang pamilya. Hindi katulad ko na parang walang pag-asa nang makapagtayo ng sariling pamilya. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa buhay. Ang best friend ko naman si Rick ay nakabase ngayon sa Amerika at may sarili na ring pamilya. Ang restaurant naman niya ay naipasa na sa kanyang kapatid. Sa ngayon, katulong ko ang aking ama at pinsan kong si Michael sa pagmamanage ng aming negosyo. Hindi na rin ako madalas na nagkukulong sa silyang de gulong sapagkat sinasanay ko na makalakad muli gamit ang pares ng prosthetic legs. Although walang love life ay masaya naman ako sa aking buhay. Masasabi kong kontento na rin ako dahil dumadami ang aking kaibigan bukod kina Chela at Jared. At isa nga sa mga kaibigan ko ang nagkumbinsi sa akin na ibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Papa Dudut, gusto ko na lamang ibahagi ang natutunan ko sa bahaging ito ng aking buhay. Una ay ang panlabas na kagandahan ay madali pong maglaho. Ngunit ang panloob na kagandahan ay tumatagal. Nananatili sa bawat puso ng tao. At pangalawa, maging mapagkumbaba at igalang ang ating kapwa. Maging anuman ang kanyang itsura o estado ng buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin, naway maging inspirasyon at kapulutan ng aral ng inyong mga taga-subaybay ang istorya ng aking buhay. Lubos na nagpapasalamat, Alexander. Maraming salamat, Alexander, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Bagamat dumaan ka sa matinding pagsubok, masaya na rin kami dahil naka-move on ka na at maayos na ulit ang iyong buhay. Marami din kaming natututunan sa iyong kwento, mga kaibigan, tulad ng sinasabi ng karamihan, ang kagandahan o kagwapuhan ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo ng isang tao. Dahil meron ding tinatawag na inner beauty o kagandahang loob. Kung ikaw man ay nabiyayaan ng maganda at makisig na itsura, huwag sana natin itong abusuhin. To the extent na mga hamak na tayo at tatapak tayo ng ibang tao, matuto po tayong maging mapagpakumbaba. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maisasalba tayo ng ating panlabas na anyo. Tandaan natin palagi na panandalian lamang ang panlabas na kagandahan. Lilipas ang maraming taon at unti-unting mawawala yan. Pero ang kagandahang loob, habang buhay natatagal yan sa iyong sarili. At yan ang uhubog sa iyong buong pagkatao. Beauty attracts the eye but personality captures the heart. Hindi panlabas na kagandahan
kundi ang iyong magandang personalidad ang tunay na magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.